Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o... Yes, pero retired na siya. Kahit sinong tao. At ang pinag-usapan dito, pamilya. Na akong katatapan nila kung agad nila sa buong pamilya mo, papatay niya. Hindi mo talaga maiiwasan mapaisip kung gaano kadelikado ang mundo kapag pera, galit at tiwala na ang pinag-uusapan. Akala ng iba, sa sabungan lang umiikot ang laban. Pero sa likod ng mga pusta, may mga buhay palang kapalit. Kagaya na lang ng nangyari kina Kuya Kenneth at sa isang buntis na babae na ayon sa source, nadamay sa isang matinding ganti ni Atong, isang pangalan na matagal nang kinakatakutan sa likod ng mga malalaking galawan. Pero ano nga ba talaga ang punot dulo ng gulong to? At paano nadamay ang mga taong wala namang kinalaman sa hidwaan ng mga malalaking pangalan? At bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Kuya Kenneth, na matagal nang konektado kay alias Totoy, ay pinaslang raw sa Mandaluyong. Isang gabi lang, wala na. Ang itinuturong dahilan? Utos daw yon mula sa itaas. At ang itaas na yon, walang iba kundi si Atong. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, hindi raw ito marunong maawa. Wala raw Diyos sa puso at lalong walang sinasanto. Basta may konting hinala sa'yo, kahit gaano ka pakalapit, pwede ka na agad ipaligpit. Pero hindi lang doon nagtapos. May buntis pa raw na nadamay sa lipa. Inosente, walang alam sa gulo pero napatay din at isinama raw sa mga itinapon sa Taalik sa Talisay, Batangas. Parang wala lang. Isang kalabit, isang utos, at tuluyan na ngang nabura ang dalawang buhay. Isa trahedyang hindi madaling kalimutan, lalo na sa mga taong malapit sa kanila. Sa ganitong mundo, hindi armas ang pinakamatibay na panangga. Tiwala ang puhunan dito. Pero oras na sirain mo yon, mas mabigat pa sa utang ang kapalit. Ang masaklap, kahit matagal ka na sa loob ng grupo, kahit ikaw pa ang kanang kamay, wala kang ligtas. Kagaya ni Totoy. Tahimik siya ngayon, pero halatang may bumabagabag sa kanya. Sa tagal niya sa tabi ni Atong, alam na alam niya ang galaw ng kanyang amo at alam niya rin na oras na may naramdaman yon na kakaiba, tiyak may susunod na mawala. Kaya kahit walang sinasabi si Totoy, ramdam ng mga nakapaligid sa kanya na hindi na siya gaya ng dati. Hindi na niya kayang isantabi ang konsensya. Paulit-ulit niyang iniisip kung tama pa ba ang mga ginagawa nila. At habang palalim ng palalim ang issue sa mga nawawalang sabonghero, parang hindi na lang simpleng galit ang meron kay Atong, kundi parang mayroon na ring personal na dahilan. Maraming naniniwala na gumaganti ito. May matinding tampo o maaaring may sikreto silang tinatago noon na ngayon lang sumabog. Ang mas masakit sa lahat, pati mga inosente na dadamay, isipin mo na lang. Buntis na babae, walang kalaban-laban, pero naging bahagi ng planadong pagligpit. Ganyan nakalala ang mundo kapag pera ang umiikot at tiwala ang basihan ng buhay o kamatayan. Isa kang kaibigan ngayon tapos bukas pwede ka na lang maging target. Simula nang masira ang loob ni Totoy sa sistema nila, hindi na siya mapalagay. Palaging tahimik, laging tulala, at kapag may tanong sa kanya, parang may laging laman ang isip niya. Sa mundo nila, sapat na yung simpleng pag-aalinlangan para mapag-isipan ka. Kaya bago pa siya maunahan, nauna na siyang kumilos. Umalis siya nang walang paalam. Kasama ang kanyang pamilya, tahimik silang nawala na parang bula. Pero alam naman niya na hindi ito basta pagtakas lang. Ito na yung punto na pinili na lang niyang lumayo kaysa araw-araw mag-isip kung kailan siya susunod sa mga pinatahimik. Hindi madali ang desisyong yon, lalo na't alam niyang si Atong ay hindi nagpapatawad ng basta-basta. Sa dami ng pinagdaanan nila, alam na alam ni Totoy ang galaw ng kanyang dating amo. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na agad siyang pinaghahanap. Isang utos lang, mabilis nang gumalaw ang mga tao ni Atong. May nakakuha raw ng impormasyon kung saan nagtago si Totoy at nang nalaman yon, agad naman nilang pinlansya ang plano. Pero sa mismong oras ng operasyon, may bagay na nagpabago sa lahat. Kasama raw ni Totoy ang pamilya niya, ang mga bata pati asawa, at kahit gaano kabagsik ang grupo may linya pa rin silang hindi kayang tawirin. Kaya imbes na itumba siya nun din, umatras na lamang sila.
Dahil sa nabigong hakbang, matinding galit ang sumiklab. Lalo na si Charlie, isa sa malapit kay Atong. Sa tindi ng inis niya, idiniretso niya ang galit niya sa ibang paraan. Isa sa mga napagbuntunan ang kinakapatid ni Totoy. Isa ring sabungero, pero wala namang kinalaman sa anuman. Wala siyang alam sa galaw ni Totoy, pero dahil sa apelidong dala niya, naging dahilan na yon para siya ang mapagdiskitahan. Walang pasabi at walang babala. Tinarget siya at tuluyan ng pinatahimik. At para hindi magkaroon ng kahit anong bakas, dinala ang katawan niya sa isang palaisdaan sa Taal Lake. Ang lugar pag-aari raw ng isang pulis na kasabwat din sa lahat ng ito. Imbes na isda ang mapakinabangan doon, bangkay ang itinapon para lubusang mawala sa mundo ang ebidensya. Pero hindi doon natapos ang galit ni Atong. Sa parehong panahon, may isa pang tinarget. Isang babae, buntis. May dinadala pa sa sinapupunan. Ayon sa mga naglalabasang kwento, nasangkot daw siya sa isang pandarayang hindi pinalampas ni Atong. At sa tingin nila, sapat na yon para tanggalin siya sa eksena. Walang pakialam kung babae, walang pakialam kung may buhay pa sa sinapupunan. Basta may bahid ng pagtataksil, walang ligtas. Sa ganitong sistema, ang utos ng leader ay batas. Walang konsiderasyon at walang sinasanto. Hindi importante kung may pamilya ka, kung inosente ka, o kung may bata kang dinadala. Kapag nasangkot ka, kahit hindi mo alam, pwede ka nang mawala sa mundong ibabaw. At dahil hindi nga natuloy ang paggalaw kina Totoy, sa iba niya ibinuhos ang kanyang init ng ulo. Sa puntong to, hindi na usapan ng hustisya o leksyon ang mga nangyayari. Gantihan na lang talaga. Kapag may nasilip na koneksyon, kahit gaano pa yan kaliit, delikado ka na. Hindi man inabot si Totoy, yung mga taong may kaugnayan sa kanya ang ginawang panabla. Parang domino na pag may isa nang gumalaw, sunod-sunod na ang babagsak. Kaya kahit pa wala sa eksena si Totoy, hindi na siya mapanatag. Kasi sa bawat galaw niya may naaapektuhan. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumidilim ang paligid ng mga taong may kaugnayan sa kanya. Ginagawa na nila ang lahat para hindi na sila matagpuan. Yung iba, tinatapon sa tubig. Yung iba, dinadala pa sa mga lugar na malayo sa mata ng publiko. Hindi na ito basta takot lang. Ito na ang paraan nila para burahin ang kahit anong ebidensya. May mga bulong-bulungan pa nga na may ilang opisyal ang tumutulong para matakpan ang mga nangyayari. Mga taong dapat ay gumagawa ng tama pero pinipili na lang tumahimik o sumali sa kalokohan, kaya mas lalong lumalalim ang ugat ng problema. Hindi mo na lang kalaban ang mga kriminal, kundi pati na rin yung mga dapat sana'y kakampi ng batas. Sa likod ng lahat ng ito si Totoy, kahit pa nakalayo na, hindi na rin makabalik sa dati, hindi na siya mapakali. Araw-araw siyang nag-aalala kung sino ang susunod at sa mga oras na yon, wala na siyang ibang hawak kundi dasal. Kasi alam niyang kahit pa anong pagtatago ang gawin niya, hindi siya titigilan ng mga dating kakampi niya. Para sa kanila, isa siyang banta. At sa mundo nila, mas okay na mawala ka na lang kaysa bigla kang magsalita. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya siya makakatakbo? Hanggang saan siya makakapagtago? Kasi sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang nawawala at mas nagiging delikado ang sitwasyon. At habang dumarami ang butong natatagpuan sa Taal Lake, mas lumalakas ang kutob ng mga taong nakakaalam ng sikreto. At sa mga testigong unti-unting lumilitaw, lumalabas na isa si Totoy sa may hawak ng pinakamalalim na sikreto. Sikreto na kapag nabunyag, posibleng gumiba sa buong sistema. Kaya habang buhay siya, hindi siya titigilan. At habang hindi siya nagsasalita, tuloy-tuloy naman ang pananahimik sa mga inosente. Grabe no, parang nasa pelikula lang yung mga nangyari. Dahil lang sa galit o pagkakaganti, pati mga inosente na damay pa. E paano kung totoo nga na si Atong ang may pakana? Pati pa yung buntis na damay sa gulo, sobrang wala na sa lugar. Kung ganito nakabigat ang alitan, paano pa magkakaroon ng hustisya? Nakakatakot isipin na sa isang iglap, pwedeng mawala ang buhay mo, hindi dahil sa kasalanan mo, kundi dahil lang sa koneksyon mo sa isang taong may kaaway. Kayo, kung sakaling may kakilala kayong nasa ganitong sitwasyon, ano gagawin nyo? Mananahimik na lang ba kayo o lalaban para sa katotohanan? Kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapan,
huwag kalimutang i-like, mag-comment kung anong take nyo rito at syempre, mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod naming kwento.